Hello guys, so meron ulit nagpapagawa sa atin ng sticker, no, pero this time yung pamangkin ko. So ito guys yung pinapagawa niya, mga teenager na mga sticker. Ito Taylor Swift rin yata ito, no. So ngayon gagawin natin siya guys na sticker. Ilalagay niya raw ito doon sa kanyang tumbler, yung parang mga aqua flask. So ganun guys yung lalagay niya, no. Yung aqua flask kasi guys, medyo mahirap dikitan ng sticker yan kasi ang nangyari diyan ay umaangat guys yung mga sticker kapag maling sticker yung ginamit natin doon sa mga aqua flask. Gagawin muna natin dito guys, no, syempre i-open natin siyang lahat at syempre i-download natin siya. So ngayong na-download na natin silang, gagawin natin, mag-open tayo ng Silhouette Studio. Tapos ang gagawin natin guys is view, tapos registration marks. Tapos dito guys, ang gagawin natin is yung link, isasagad natin sa dulo. Itong inset, isasagad rin natin dito sa may dulo. Tapos gagawin natin na susunod ay itong mga pinapagawa ng aking pamangkin ay idadrag ko na siya lahat dito. Okay, so drag natin siya guys isa-isa. So ang nangyari dito guys, ang itsura ng mga file niya is pa-square. Yan, makikita nyo dito na hindi siya yung PNG file, no? So pag sinend natin yan, ang mangyari dyan, nilagyan natin siya ng cut. Makikita nyo guys na hindi makakat ito. Ang makakat is yung parang square niya. So paano natin gagawin yan na ang ikakat ay ito lang? So pwede natin gawin dito ay click natin guys yung panels, then click natin tong trace. Tapos dito guys sa may trace, click natin tong select trace area. Tapos iti-trace lang natin to. Yan, so idadrag lang natin siya na ganyan. Tapos yung threshold guys, no, tataasan lang natin siya hanggang sa makita na natin guys yung color yellow. Yan, so ito guys yung color yellow na yan. So yan guys yung magiging cut mark. So ang next natin na gagawin ay i-click natin tong trace. Yan, so kapag kinlik natin to guys trace, ang kailangan lang natin dito ay ito lang. Yan, ito lang banda na to. Gawin lang natin, no, right click lang natin, then release compound path para maghiwalay-hiwalay guys yung mga cut marks. Tapos ang gagawin natin guys, no, i-highlight lang natin tong lahat. Tapos guys sa may keyboard natin, pindutin natin yung delete yan para mag-delete siya. Kasi nga kailangan lang natin ito lang. Yan, so i-delete muna natin silang lahat. Or mas maganda ay ilabas na natin tong kailangan natin na to. Tapos i-highlight na natin siyang lahat, tapos delete na natin. Itong cut marks natin, ibalik natin siya dito. Pati ito, ibalik rin natin siya dito. So lakihan lang natin siya para mas makita natin. Ngayon na ibalik na natin guys yung image, yung gagawin natin, click muna natin yung send, tapos i-click natin tong flower, tapos click natin yung no cut. Para ang ikakat niya lang guys ay ito lang. So ngayong naayos na natin siya, ang gawin natin ay highlight natin siyang lahat, right click natin, then click natin yung group. So ulitan lang natin siya guys, no. So ang gusto ng pamangkin ko na size ay hindi raw masyadong malaki at hindi raw masyadong maliit. So siguro okay na tong size na to. So group lang natin siya, tapos ilagay lang natin siya dito. Then gawin naman natin guys, no, yung iba pa niya guys na mga gustong sticker, no. So ganun rin yung gagawin natin hanggang mapuno natin to guys. Okay? Meron pa tayong isang way guys, no, para mas madali nating makuha yung cut marks niya o yung contour na cut. So ang gagawin natin guys, no, gagawin natin PNG file yung mga file na sinend sa atin. Okay, so paano natin gagawin yon? Ang gagawin muna natin is pupunta tayo dito sa my website na to, remove.bg. Tapos, example, itong Taylor Swift na to, idadrag lang natin siya doon. So pag nadrag nyo na siya, maghintay lang kayo ng ilang segundo. Yan, so makikita nyo na checkered na yung labas niya. Ibig sabihin yan guys, no, ito ay transparent na to o naging PNG file na to. So i-click lang natin to guys, itong download. Yan, so kapag na-download na natin, open lang natin siya. Yan, no. So ito na guys yung PNG file natin, no. So ang gagawin natin, dadrag natin siya dito. So makikita nyo guys, no, hindi na natin kailangan siyang i-trace kasi naka-trace na kaagad siya kasi nga PNG file na to. So ang gagawin natin dito, lalakihan lang natin, tapos i-drag lang natin siya dito. So ganun rin guys yung gawin natin sa iba pa natin ng mga file. So ito, ganun ulit gawin natin, ay drag lang natin siya dito sa may remove.bg. Tapos hintayin lang natin konti. Yan, tapos download natin. Tapos same ulit, open lang natin siya. Then i-drag lang natin siya dito sa may Silhouette Studio. Tapos lakihan lang natin siya ulit. Okay, so yan guys yung dalawang klase ng paraan para matrace nyo guys yung isang image. So minsan kasi guys, so, nagtataka yung iba bakit raw nagdrag raw sila dito pero hindi raw sinusundan yung cut nito. Kasi guys, ang ibig sabihin nun, hindi talaga siya naka PNG file. Ang PNG file kasi guys, no, transparent talaga yung bandang gilid niya dito. Okay, yung mga file na katulad nito ay mga JPEG file to. So mukha lang siyang transparent kasi nga yung nandito niya ay kulay puti rin naman to. So yung mga design na kamukha nito na nakuha ng pamangkin ko ay medyo mahirap talaga yung gawin, no? Either na marunong ka sa iPad na mag-drawing, ano kaya marunong ka talaga sa digital art. Pero kung hindi ka talaga guys marunong sa digital art, mas maganda mag-member ka na lang sa Creative Fabrica. So meron sila guys ino-offer na free trial, no? So tingnan natin to. I-search natin sa kanya ay Tumblr stickers.
Yan, so makikita nyo guys na meron siyang mga design dito ng mga tumbler. Lahat yan guys is pwede nyo siyang i-edit at pwede nyo siyang gamitin guys doon sa inyong business, no? Kasi ang nakalagay dito is commercial usage allowed. Ibig sabihin yan guys, no, pwede nyo siyang i-download at pwede nyo siyang guys gamitin doon sa may business nyo. So gawin natin, download natin siya. So kapag na-download na natin guys, gagawin natin na-extract lang natin to dito, no? So extract to set of cup of coffee. So ngayong na-extract na natin guys, no? So ito siya, mapapansin nyo na in-open ko, sobrang laki niya. Yan, so ito guys, pwede natin tong i-drag sa may Silhouette Cameo, no? Tapos ganun ulit gagawin natin, i-trace lang natin siya, saglit na saglit lang. Tapos pwede na natin siyang gamitin doon sa ating business. Okay, no? So bigyan ko na kayo ng sample, no? So gawa tayo ng bago dito na layout. So view ulit, registration mark. Tapos on natin registration mark, slitan lang natin to. So ang gawin natin ay ito ay gagawin natin siyang stickerin. Yan. So ilagay lang natin siya dito, tapos litan lang natin yung width niya mga 7.5. So medyo sayang yung ilalim dito, pero okay na yan, no? Pang demo lang naman natin. So click lang natin yung advance, then yung bottom inset. Itaas lang natin para hanggang dito siya. So paano siya magka-meron ng cut marks? Ang gagawin ulit natin ay click natin yung panels, then click natin tong trace, select trace area, tapos i-drag lang natin siya ditong lahat. Yan, tapos taasan lang natin guys yung threshold. Yan, ngayon nataasan na natin guys yung threshold, gagawin natin ay trace. So again guys, ang kailangan lang natin is yung mga nasa labas na yan. So right click natin ulit siya guys, no? Release compound path. Tapos lilinisin lang natin tong ginawa natin na to. So yung mga bandang nasa loob guys, highlight lang natin siya, then delete, then delete. Yan. So ganoon rin guys gagawin natin sa iba, highlight, then delete. Tapos ito rin, i-delete lang natin silang lahat na mga hindi natin kailangan. So guys, yan, nalinis na natin siya. Ang susunod natin na gagawin, no? So ibabalik lang natin siya doon sa may loob. Yan. So lakihan lang natin siya para siguradong saktong-sakto. So ngayon sakto na siya guys. Ang gagawin natin ay ito, pwede na tong i-print, tapos pwede na rin natin siyang i-cut. Pero tapusin ko muna guys yung ginagawa ko dito sa may pamangkin ko. Hello guys, so ito na, natapos na natin siyang i-layout dito sa aking Silhouette Studio. So ganito yung magiging itsura niya, so maliliit lang siya. Na sticker na para kumasya lahat yon. Yan, tapos ito rin yung ginawa natin kanina na galing sa Creative Fabrica, ay kakatre natin to. So next natin na gagawin guys, syempre piprint na natin siya. So click lang natin tong print icon, then click natin tong print, tapos more settings, paper, gawin natin premium glossy at gagawin natin tong high. Tapos okay lang natin siya. Tapos click na natin guys yung print. So sa mga nagtatanong guys, no, kung ano bang klaseng printer ang ginagamit ko sa pag-print ng mga sticker dito sa The Printing Shop. Ang ginagamit ko guys ay itong Epson na L121 printer, tapos meron siyang pigment ink. Kaya guys, pigment ink ang ginagamit natin kasi ito guys yung ink na hindi siya kumukupas. Hindi kamukha guys nung original na ink na nasa loob ng box ng Epson, kumukupas yun. So nakakaya naman guys sa mga customer, no, na nag-offer ka ng printing tapos ilang linggo lang or ilang buwan lang yung lumipas, kumupas na yung print mo. So kung saan nakakabili ito guys, no, hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer with pigment ink. So guys, ang gagamitin natin dito na vinyl ay itong iTech na vinyl na sticker, pero ang gagamitin natin dito guys is matte. Pero yung pinrinta natin guys, no, ang settings ko pa rin doon is glossy, no, kasi sanay talaga ako guys sa may glossy print kahit na matte yung ginagamit ko ng mga vinyl. So bakit ito guys yung ginagamit natin? Kasi itong iTech na to ay waterproof siya. So ito guys, hindi natin siya lalagyan ng phototop kasi ang nangyari kasi guys, kapag nilalagay natin sa may aqua flask, pag nilagyan natin siya ng phototop, umaangat siya, no, kasi kumakapal guys yung ating mga sticker. So this time guys, no, gagamit tayo ng matte, tapos hindi tayo guys maglalagay ng phototop. So ito na guys yung na-print natin. So pinrint ulit natin siya sa may matte, tapos di natin siya lalagyan ng phototop, no. So ang gagawin natin ngayon ay syempre ilalapat ko lang siya dito sa aking cutting mat. Yan, so kapag ka naglalagay ulit tayo guys sa may cutting mat, mas priority nyo guys sa pantay sa may tuktok kaysa pantay guys sa may gilid. So gawin natin guys, so lalagyan ko lang siya ng mga tape para hindi siya umangat kasi nga yung cutting mat ko ay wala na siyang pandikit. So ang next natin na gagawin ngayon guys, so isasalang na natin to sa ating Silhouette Cameo. So ngayon guys, ang gagawin natin ay kiklik ko na lang yung send sa may laptop ko, no, para i-cut na natin to. Tapos guys, kung mapapansin nyo, lahat ng printout ko wala sa mga smudge dito. Pati ito mga walang smudges, no, kasi nakakatulong guys, ito meron tayong printer bridge. Kasi kapag ka may printer bridge ka guys, no, yung labas ng papel mo is paangat. So hindi guys sumasabit itong ilalim na to, no, kaya nababawasan natin guys yung mga rainbow dyan sa may ilalim. Yung iba nga guys, no, kahit na sinasagad na natin dito, hindi pa rin siya nagre-rainbow na halata. Okay, so sa mga gusto mag-avail guys ng printer bridge na to, so meron kami nito guys binibenta dito sa may shop, no. So hanapin mo lang kami sa FB, The Printing Shop, at sabihin mo lang guys na bibili ka ng printer bridge.
Ang susunod naman natin guys na ikakat ay ito naman yung dinownload natin sa may Creative Fabrica na mga mugs. Yan, makikita nyo guys na sobrang high quality talaga ng mga design niya. Yan, so sa mga gusto guys mag-avail nung free trial ng Creative, ano kaya guys yung 1 year nila na membership na $29.99 lang at meron ka guys PayPal. Kasi PayPal lang at saka credit card lang guys yung tinatanggap nila sa ngayon no? So maglalagay ako guys ng link sa may description section ng video na to. At make sure lang guys na yung link na yun ay kiklik mo para siguradong ma-avail mo guys yung ino-offer nila ng mga promo. So ang gawin natin guys, ito i-cut na rin natin to. So isalang ko rin siya dito. Tapos click ko lang guys yung send. So ito na guys yung natapos natin na sticker para sa pamangkin ko. So alisin ko lang siya dito. So guys, makikita nyo na perfect yung cut natin, no? Pero hindi na natin ito babaklasin, no? Kasi sa pamangkin ko nga to. So hintayin lang natin guys matapos yung isa, yung dinownload ko sa Creative Fabrica. Tapos yung guys, yung gagawin natin na sample na ididikit ko nga doon sa may aqua flask natin. So ito naman guys yung natapos natin na i-cut na, yung dinownload nga natin sa may Creative Fabrica, no? So alisin lang natin siya. So ang nangyari sa kanya guys, no, nagmukha siyang journal sticker. Kasi ang journal sticker guys, meron siyang sticker sa loob ng sticker, no? So yung pinaka-sticker niya, itong color, parang yellow-orange na to, tapos may mga sticker pa siya dun sa may loob. So gawin natin, balatan lang natin siya. Tapos ito guys yung aqua flask ng anak ko, no? So lagyan natin siya guys ng mga sticker. Yan, so ilagay ko lang siya dito. So ito na guys yung pinaka-last. Ito lalagay. Dito na lang, patong ko na lang siguro dito. So ito guys yung itsura ng ating sticker na didikit natin sa may aqua flask. Siyempre ang gagawin natin dito is iwa-waterproof testing natin siya. So again guys, no, hindi natin to nilagyan ng Photoshop kaya makikita nyo matte pa rin siya. Kaya manipis lang siya guys, yan, hindi siya nakaumbok. Yan, so ang gawin natin guys, no, lagyan natin siya ng tubig, basain natin. Okay. Yan. So medyo kuskusin natin ng konti. Yan, so makikita nyo guys na hindi naman umuhulas yung kanyang mga design, no? Kasi nga guys, pigment ink yan tapos iTech na vinyl. Yan yung kinagandahan yan. So next natin na gagawin, syempre, hinuhugasan to no? So kailangan natin siya sabunin. Yan, pabulain lang natin, sabunin. So again guys, wala tong Photoshop, pero waterproof na siya. Yan, so sabunin natin. So gamitin natin yung kabila, parang iskoba. Yan, so ito na lang pansinin nyo, itong color yellow na to. So banlawan natin siya. So ito guys, kaka-print lang nito. So nung dinikit ko to guys, no, wala pang 30 minutes mula nung na-print tong sticker na to. So buhusan natin siya. Yan, so makikita nyo guys na wala namang nangyari sa kanya. So ito, design yan, baka akala nyo na nabakbak yan. Design yan guys. So ganun pa rin guys yung itsura niya. So next test natin, alcohol. Yan, alcohol guys, lagyan natin siya ng alcohol pa. Yan, makikita nyo guys na alcohol proof rin siya, no? So wala rin nangyari sa kanya. At hindi rin siya nabakbak. Yan, ganyan guys katiba yung ginawa natin na sticker para dito sa may aqua flask. Siguro guys, may magtatanong, no, sir, para saan pa yung mga Photoshop na yun, no? Hindi naman natin pala kailangan yun kasi waterproof naman pala yung sticker na yun. Ang problema kasi sa ganyan guys, no, waterproof siya pero hindi siya scratch proof. So kapag tinamaan siya ng matatalim na mga bagay katulad nitong kuko ko, yan. So mangyari guys, mababakbak talaga siya. Pero kung sasabunin nyo lang siya ng dahan-dahan, hindi naman siya mababakbak. So kapag nilagyan natin siya ng Photoshop, mga sticker natin, magiging scratch proof siya. Okay, wag lang siya guys tatamaan ng mga matatalim na bagay o matutulis na bagay. Hindi guys mapapano yung sticker natin. So yung nakarang sticker naman natin guys, yung ginawa natin is yung mga decals. So yan guys, sinasabi ko sa inyo na nakaraan, na pagkakaiba ng decals at syempre ng printed. Ito guys yung mga printed, yan may print siya. Ito naman guys yung mga decals. So ang decals guys, ang kinakat natin dito is iba't ibang klase ng vinyl. So ito naman guys yung mga printed. So nagpiprint tayo, saka natin siya kinakat. Yan. Ayos. So again guys, no, lahat ng furniture ko na printer, cutter, machine, at mga printing supplies, lahat yan guys is available sa amin. So hanapin mo lang kami guys sa FB, The Printing Shack, at sabihin mo lang guys na galing ka dito sa my channel ko para bigyan ka ng discount. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa my channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para lagi kang updated pag may mga video kong kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. At guys, sa dami ng subscriber ko, hindi ko na alam guys kung sino ba ang sasagutin ko sa mga nagtatanong sa comment section. So guys, kung gusto mong masagot ang iyong mga tanong, no, inaanyayahan kita na mag-join dito sa my channel ko. So lahat ng video ko guys, no, may nakalagay dyan sa may ilalim na join button. At kapag kinlik mo yan guys, no, magbabayad ka lang ng 25 pesos at magkakamerong ka ng badge. So ang mas ipapriority ko na lang guys sasagutin is yung merong mga badge. Kasi guys, kayo yung mga nag-join bilang supportan nyo na rin dito sa my channel ko. At saka pala guys, no, top 1 na tayo sa may pinakamaraming subscribers sa may YouTube sa buong Pilipinas pagdating sa may printing topic. So may mga products ka o services na gusto mong i-feature dito sa may vlog ko,
email mo lang kami theprintingshop@gmail.com. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The Printing Shop, ayos na